So, what's up mga ka-action? Muli naman po tayo nagbabalik sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. Mega love shoutout na po sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. So, eto po, gusto ko lang po na i-share sa inyo, no, itong naging reaction o pagsalita ni former Senator Laila de Lima tungkol nga po sa pagka-endorse dito sa dalawa na si Senator Benhur Abalos at Senator Manny Pacquiao. In-endorse nga po ito ni former Vice President Leni Robredo dahil nga po sa maraming nagtatanong, nagtataka, dismayado ang ilan sa atin na mga kakamping, no, kasi hindi nga ho nila ina-expect, no, na i-endorse po ito. Okay? So kung napapanood nyo po yung mga pagpapaliwanag or naging dahilan ni former Vice President Leni Robredo kung bakit niya in-endorse yung dalawa, no, dito kay Benhur Abalos, sabi nga ni former Vice President Leni Robredo is malaki daw ang naitulong ni Benhur Abalos noong bagyong Christine. Pabalik-balik daw po ito sa Naga City para tumulong. So siguro yun po yung nakitang naging dahilan ni former Vice President. In my own opinion lang po ito, ha, hindi po ito opinion niya, opinion ko po ito. Siguro yun yung naging naging dahilan nga po, no, kasi nakatulong si Senator Benhur Abalos sa Naga City, di ba? So siguro tiwala siya na mas makakatulong pa ito si Senator Benhur Abalos kung nasa Senado na po siya. Okay? So yun po yung isa sa mga nakita ko kung bakit in-endorse niya ito si Benhur Abalos, mga ka-action, mga kakamping. And then kay Manny Pacquiao naman, no, kung ayon sa kanyang naging kwento, no, noong sila daw ay tumatakbo pa sa pagka-senador, pagka-presidente, 'di ba? Naglaban ho sila noong 2022, nagkasabay daw ho sila sa Cebu at nagtanong daw po ito si Manny Pacquiao kung naka-bulletproof daw ang sasakyan niya. Sabi ni attorney, hindi. So, nag-offer daw ito si Manny Pacquiao na pahihiramin para safety sila. Okay? So, yun yung kwento ni former Vice President Leni Robredo na napanood ko po Facebook. Okay? Pero alam naman po natin na kapag mag-endorse ito si Attorney Leni Robredo is talagang alam niya na makakatulong po sa bansa natin ang kanyang i-endorso, no? Pero sabi nga natin, nasa atin pa rin ang opsyon kung iboboto ba natin si Manny Pacquiao at saka si Benhur Abalos kahit inendorso po siya ng ating iniidolo na si former Vice President Leni Robredo. Nasa atin pa rin ang opsyon. Wala pong pilitan yan, mga kakamping. Kaya sana pakiusap ko po sa inyo, unawain po natin at respetuhin natin kung bakit in-endorse ni former Vice President Leni Robredo ang dalawa na kahit po nasa ticket po siya ng alyansa ni Mr. President Bongbong Marcos. Okay? Nasa atin pa rin ang desisyon, mga ka-aksyon. Total, ilan lang naman ang senador natin. Sila Kiko Bam Aquino, Heidi, Luc Espiritu, Kadudoy, siguro hindi aabot ng 12. Ngayon, nasa sa atin na po yun kung isisingit po natin yung dalawa. Okay? Yun po yun. Diba? Huwag po kayo tanim ng sakit ng loob kay former Vice President Leni Robredo dahil alam naman po natin kung gaano ka talino si Attorney Leni Robredo sa pagpili ng magiging leader, di ba? So hindi naman siguro ini-endorso yan ni Attorney Leni kung hindi niya pinag-aralan at hindi niya alam na talagang makakatulong po talaga itong dalawang ito sa bansa natin. Diba? Uulitin ko lang po, nasa atin pa rin ang desisyon ng mga kakamping. Okay? So, eto na po, pakinggan na po natin si dating Senador Laila de Lima na tumatakbo ngayon ML Party List. Number 6 po yan sa balota. Huwag nating kalimutan dahil kailangan po natin din siya sa Kongreso. Okay, pakinggan po muna natin to. Alam namin marami ang nagtatanong at nalilito sa desisyon ni VP Leni na i-endorse si Manny Pacquiao at Benhur Abalos, mga kandidatong hindi kabilang sa hanay ng oposisyon at bahagi ng slate ni Pangulong Marcos. Malamang po
may pinanggagalingan ang desisyong yon. Ang sa amin po, buo ang tiwala namin sa Kanya. Sa bawat yugto ng Kanyang serbisyo, pinatunayan na ni VP Leni na ang Kanyang pamumuno ay bukas, inklusibo, at laging nakatuon sa kapakanan ng mga nakararami. Kahit pa hindi ito laging popular o madaling paliwanag. Tuloy ang buong suporta namin kay Kiko Pangilinan, ang opisyal na kandidato ng Partido Liberal para sa Senado at sa kampanya namin para sa hustisya at reforma sa ML Party List. Nananawagan kami sa ating mga kababayan. Huwag tayong maligaw. Malinaw ang dapat pagtuunan. Ang katiwalian, ang panlilinlang, at ang pang-aabuso sa kapangyarihan. Hindi ang isa't isa. Ayun. O, yun na po ang naging Attorney Laila de Lima. Buo pa rin ang tiwala niya kay Attorney Leni Robredo kahit in-endorse po ni Attorney Leni Robredo si Manny Pacquiao at saka si Benhur Abalos. Basta ang pinaka-importante mga ka-aksyon, mga kakamping, unahin po natin pagboto ang ating mga kandidato. Ngayon kung may isisingit na lang ho natin kung gusto natin. Hindi po ito pilitan na ibuboto ang in-endorse ni former Vice President Leni Robredo na si Benhur Abalos at saka si Manny Pacquiao. Sabi ko nga, nasa atin pa rin ang desisyon. Basta unahin po muna natin ang ating mga pambato. Okay? Kaya doon sa mga nagtataka, wag po kayo magagalit kay former Vice President Leni Robredo. Tiwala lang po tayo dahil baka may dahilan kasi nga baka tumakbo si former Vice President Leni Robredo sa 2028 sa pagka-presidente. Kailangan natin maging flexible, okay? Unawain natin si Attorney Leni Robredo kasi magtiwala ho tayo sa kanya. Hindi po yan mag-iendorso ng isang politiko pag alam niya na hindi makakatulong. So once again, dahil inendorso po yan ni former Vice President Leni Robredo ang dalawa, tiwala siya na malaki ang maitutulong ng dalawa na yan kapag manalo sa bansa natin. Uulitin ho natin ulit. Nasa atin pa rin ang pagpapasya kung ibubuto natin ang dalawa. Okay? Okay. So, yun lang po, mga ka-action, mga kakamping no. Share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Good morning, everyone. Beautiful.